Magandang araw po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia, at ang ating bibigyang linaw ngayon na katanungan, ang healing at deliverance ministry ay applicable pa rin ba ngayon? Let me repeat, brethren in Christ, ang healing at deliverance ministry ay applicable pa rin ba ngayon? Ito ay ayon kay Pastor Mark Anthony Nivrida, brethren in Christ. May mga denominasyon, mga kapatid, na naniniwala na naglaho na ang wika nila, ang pagpapagaling o yung himala, mga kapatid, dahil ito po ay kaakibat lamang ang wika sa mga apostol, at dahil wala na rin po ang mga apostol, ibig sabihin wala na rin po yung tinatawag natin na healing at deliverance ministry. Subalit mga kapatid, tandaan po natin na ang Diyos ang naglagay nito sa iglesia, at ang iglesia habang nariyan ay naniniwala po ako ang mga giftings na ipinagkaloob ng Diyos ay hindi pa mawawala o hindi pa maglalaho. Basahin po natin sa 1 Corinthians 12:28-31, Tagalog ang Biblia, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika, lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga propeta, lahat bagay mga guro, lahat bagay mga manggagawa ng mga himala, may mga kaloob na pagpapagaling, baga ang lahat, nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika, lahat baga ay nangagpapaliwanag, datapwat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob, at itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagaling-galingan. So dito mga kapatid, ang wika po ni Apostle Paul, naglagay ang Diyos ng ilan sa iglesia. May mga apostol, may mga propeta, may mga guro, may mga himala, may mga kaloob ng pagpapagaling, so on and so forth, brethren in Christ. At ang sabi pa nga ni Pablo, ay pakanasain ninyo ang lalong mas magaling na kaloob. So paano po itong mga kaloob naglaho? Dagdag pa po natin mga kapatid sa Ephesians 4:11 and 12, Tagalog ang Biblia. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y evangelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So kita po natin mga kapatid ang fivefold ministry, and these are ministering gifts, brethren in Christ. Ito po ba ay nananatili hanggang ngayon? Dagdag pa ho natin mga kapatid sa 1 Corinthians 12:4 hanggang 11, Tagalog ang Biblia. Ngayoy may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang espiritu, at may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon. At may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapwat sa bawat isa ay ibinigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman, sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu, ay ibinigay ang salita ng karunungan, at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Sa iba'y ang pananampalataya sa gayon ding Espiritu, at sa iba'y ang mga kaloob na pagpapagaling sa iisang Espiritu, at sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala, at sa iba'y hula, at sa iba'y ang pagkilala sa mga Espiritu, at sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng wika. Datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa, at ng gayon ding Espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig.
So, nakita po natin, mga kapatid, ang mga giftings na ipinagkaloob ng Diyos sa iglesia. At tulad ng sinabi ko, hanggat na andyan ang church, hindi po mawawala ang mga giftings na ipinagkaloob po ng Diyos. Kung ating pong isasum up, ang 1 Corinthians 12:4-6, Brethren in Christ, ito po yung ating makikita. Makikita po natin dyan ang first person. The first person, the Father, ang second person, the Son, and the third person, the Holy Spirit. At makikita po natin, mga kapatid, yung tinatawag natin na sa first person, yung sa Father, ay motivational gifts. At ang iyan po ay nasa Romans 12:6 hanggang 8. Ang second person, the Son, ito naman po ay ministerial gifts. Makikita natin sa Ephesians 4:11 and 12. Third person, the Holy Spirit, ito naman po ay manifestational gifts. At ito nga po ang binasa natin kanina sa 1 Corinthians 12:7 hanggang 11. Kaya mga kapatid, naroon po yung tinatawag nating Trinidad, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At nakita po natin ang function ng mga giftings ng Lord sa katawan ng ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, ito bang mga kaloob ay naglaho na? Let me repeat, brethren in Christ. Ito bang mga kaloob ay naglaho na? Yung ating mga talatang binasa. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi naman natin sinasabing eternal yung mga giftings na ito. Mayroon din pong katapusan, subalit sa ating panahon ay hindi pa ho ito natatapos. As what I said, and I repeatedly say, hanggat na andyan ang church, ang giftings ng ating Panginoon ay hindi mawawala, at kasama sa giftings ng Lord ang paggawa ng himala, mga kapatid. At dito po, tingnan po natin sa 1 Corinthians 13, 8 hanggang 10, dahil ito ang madalas na pinagbabatayan ng mga Kristiyano na naniniwala na naglaho na ika ang paggawa ng mga himala or yung tinatawag natin na healing ministry. Kasi kasama po sa paggawa ng himala ang healing ministry at yung tinatawag natin na deliverance ministry. Sa 1 Corinthians 13:8 hanggang 10, Tagalog ang Biblia. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala, sapagkat nangakakakilala tayo ng bahagya at nanganghuhula tayo ng bahagya, datapwat kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Nakita po natin na itong hula is part of God's gifting sa church, maging po mga kapatid, yung tinatawag natin na maging ang pagsasalita ng iba't ibang wika, kaalaman, ito po ay bahagi ng mga giftings ng Lord sa iglesia. Ngayon mga kapatid, ang sabi po ni Apostle Paul, mga kapatid, ay bahagya nanghuhula kami, bahagya ay nangakakakilala kami. Subalit, ang wika ni Apostle Paul, pagdating ng sakdal, ay ang bahagya ay matatapos. Iyan po ay ating ilalaborate mga kapatid. Basahin muna po natin sa wikang English, sa King James Version, 1 Corinthians 13:8. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. So take note the word fail, cease, and vanish away. So ito daw po mga kapatid ang pinagbabasihan. So ang salita mga kapatid na fail, sa Greek word ay katargeio, meaning to be rendered entirely idle or useless, literally or figuratively, and it translated abolish, cease, cumber, deliver, destroy, do away, become, make of no, none, without effect, fail, lose, bring, come, to naught, but away, put away, down, banish, away, make void.
So, yun po ang ibig sabihin ng fail. And another word, the word cease. Sa Greek word ay pou, meaning to stop, transitive or intransitive, that is restrain, quit, desist, come to an end, and it translated cease, leave, refrain. So yun naman po ang salitang cease. And another word, brethren in Christ, yung salitang vanish away. The Greek word ay katargeio, meaning to be rendered entirely idle or useless, literally or figuratively, and it translated abolish, cease, cumber, deliver, destroy, do away, become, make of no or none, without effect, fail, lose, bring, come to naught, but away, put away, down, vanish away, make void. So yun naman po ang salitang vanish away. Kaya mga kapatid, itong tatlong salita, yung fail, yung cease, at saka yung vanish away, ay talagang matatapos naman talaga po yan. So balit ang sinasabi natin, hindi pa ho ito ang panahon na natapos na po ang deliverance ministry at saka healing ministry. And let us also read here in King James Version, 1 Corinthians 13:9 and 10, for we know in part, we prophesy in part, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. So take note the word part. Tatlong beses binanggit dyan ang part, at kapag dumating ang perfect, ito pong part ay mawawala. So tatlong Greek word uli ang ating titingnan, brethren in Christ. The word part in Greek word ay meros, meaning a division or share, literally or figuratively in a wide application, and it translated behalf, cost, course, craft, particularly, part, partly, piece, portion, respect, side, some sort, what. So, ito po ang salitang part. Ibig sabihin, bahagi lang. Ngayon, mga kapatid, ang salitang perfect naman, ito naman po sa Greek word ay teleios, meaning complete in various application of labor, growth, mental and moral character, neuter as noun with Greek 3588, completeness, and it translated of full age man, perfect. So, yun po mga kapatid yung ibig sabihin ng perfect. Kaya hanggat wala po ang perfectness, ay yung mga part ay hindi pa ho yan mawawala. Tulad po ng panghuhula, tulad po ng knowledge, brethren in Christ. And another Greek word, yung salitang done away. The word done away in Greek word ay katargeio, meaning to be rendered entirely idle or useless, literally or figuratively, and it translated abolish, cease, cumber, deliver, destroy, do away, become, make of no effect, non-effect, without effect, fail, lose, bring, come to naught, but put away, put down, vanish away, make void. So, yun po mga kapatid ang salitang done away. So, maliwanag naman ang sinabi ni Paul na kami ay nanguhula ng bahagya, subalit pag dumating ang perfect or yung tinatawag po nating ganap mga kapatid ay maglalaho po itong mga hindi ganap mga kapatid or bahagya na sinasabi po sa Tagalog. Sinasabi ni Pablo, nanguhula kami ng bahagya, nangakakaalam kami ng bahagya, subalit pagdating po ng perfect or yung tinatawag natin mga kapatid na ganap o pagiging ganap, ay maglalaho po ang lahat ng mga bahagya. Subalit maliwanag na wala pa ho yung perfection, brethren in Christ. Kaya therefore, lahat ng mga part or mga bahagya tulad ng panghuhula, tulad ng kaalaman,
mga kapatid, ay nariyan pa yan. At kasama sa kaalaman ang pagpapagaling, mga kapatid, dahil magiging useless po kung sinasabi ng iba na naglaho na ang healing ministry at saka deliverance ministry. Kasi anong saysay, bakit po ipinag-utos ni Apostol Santiago na kung may sakit ang sino man, ay ipatawag ang matatanda at ipanalangin ito, mga kapatid, at gagaling ang may sakit. At magiging useless ito. Basahin po natin sa James 5:14 hanggang 15, Tagalog ang Biblia. May sakit baga ang sinuman sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia, which in English elders, it refers sa pastors, at ipanalangin nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon, at ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit, at ibabangon siya ng Panginoon, at kung nagkasala siya ay ipatatawad sa kaniya. So, nakita po ba natin, mga kapatid, kung mayroon na sakit ang ilan sa ating mga kapatid, ay ipanalangin ng mga pastors or elders at gagaling ang taong may sakit sa kanyang karamdaman. Ito po, mga kapatid, ay tinatawag natin na healing ministry because when Jesus Christ commissioned brethren in Christ or sent away His disciples, sila ay binigyan ng kapangyarihan at kapamahalaan sa mga demonyo. So, deliverance ministry ito at pagpapagaling ng mga may sakit, ito po ay healing ministry. Tingnan po natin sa Luke 9:1 and 2. At tinipon niya ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga sakit. At sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. So maliwanag, mga kapatid, na ang mga apostol, nung sila po ay sinugo ng Panginoon, sila ay binigyan ng kapangyarihang kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo upang magpagaling ng mga sakit. At ito pa po ang ating mababasa sa Mark 16:15 hanggang 18, Tagalog ang Biblia. At sinabi niya sa kanila, magsiyaong kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, deliverance ministry. Mangagsasalita sila ng mga bagong wika, sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. Ito po ang healing ministry. So mga kapatid, kita nyo po kung ang mga alagad ay sinugo at binigyan sila ng kapamahalaan at kapangyarihan sa lahat ng mga demonyo at para magpagaling sa lahat ng sakit, mga kapatid, ang wika dito sa Marcos na ipangaral ang ebanghelyo, ang lahat ng sasampalataya ay lalakip ang tanda. Mga kapatid, na sila ay mga makapagpapalabas ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus, at sila, mga kapatid, ay makapagpapagaling ng mga may sakit sa pamamagitan ng pagpapatong ng kanilang mga kamay. Kaya tandaan natin, mga kapatid, applicable pa rin ngayon ang deliverance and healing ministry. Let me repeat, applicable pa rin ngayon ang deliverance and healing ministry. At yan po ang ating sagot, mga kapatid, sa katanungan, ang healing at deliverance ministry ay applicable pa rin ba ngayon? Ayon kay Pastor Mark Anthony Nibrida, ang ating sagot, mga kapatid, applicable pa rin ngayon ang deliverance and healing ministry hanggat wala pa ho ang perfection. Ang lahat ng mga kapatid ay bahagya tulad po ng panghuhula
or tulad po ng mga kaalaman, mga kapatid, or kasama dyan ang healing ministry, or ano pa man ang ating mga giftings na mayroon sa ating iglesia na ipinagkaloob ng Diyos, hanggat hindi ho dumarating ang kaganapan or perfection, mananatili po ang mga yan. As what I mentioned kanina, mga kapatid, na hanggat naandyan ang church, ay mananatili ang mga giftings na ipinagkaloob ng Diyos sa church, mga kapatid. And again, applicable pa rin ngayon ang deliverance and healing ministry. And I hope that once again, napagpala tayo sa ating pong segment, tanong at sagot sa Biblia. If ever na kayo po ay may mga katanungan, follow-up questions, or clarifying questions, don't hesitate to comment your questions, brethren in Christ, follow-up questions, or clarifying questions. At sa mga susunod nating pagtatalakay, ay bibigyan po natin ng kasagutan at katugunan ang inyong mga questions, clarifying questions, or follow-up questions, brethren in Christ. And by the way, kung hindi pa ho tayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, isearch nyo lang po Pastor Lito Rodela at mga kapatid, para marami pa tayong mapag-aralan at marami pa tayong matutunan tulad ng mga ganitong pag-aaral. Paki-press na rin po ng bell button para every time na tayo ay mag-upload ng video ay ma-notify po kayo, mga kapatid. Once again, maraming salamat po sa inyong oras, maraming salamat sa inyong panahon. May God bless us all. Thank you for watching.